Siya si Takamiya, isang ordinaryong estudyante. Mayroon siyang magandang kaklase na si Kagari na sobrang sikat sa paaralan nila. Kaya binansagan itong prinsesa. Katulad ni Takamiya, sumasakay lang ito ng bus papuntang eskwelahan. Kaya nagtataka si Takamiya dahil ang alam niya ay mayaman ito at anak ng isang negosyante. Hindi lang pala sila magkaklase kundi magkatabi pa ng upuan. Pero ni isang beses ay hindi pa sila nag-uusap. Nasagi ni Takamiya ang kanyang pambura at nahulog ito. Nang pupulutin na niya ito ay bigla naman itong pinulot ni Kagari at iniabot sa kanya. Akala niya sinwert siya dito ngunit dahilan pala ito para pag-initan siya at mabugbog ng mga tagahanga ni Kagari. Dito ay inutusan siya ng kanyang guro na dalhin ang mga papel sa silid nila ngunit habang naglalakad papunta doon ay inagaw ito ng isang babae na kasama ni Kagari. Habang naglalakad siya para itapon ang basura ay may napansin siyang parang gumagalaw sa loob ng basurahan. Inila niya ito at ito pala'y isang laruan na anyong kuneho at may nakasulat dito na may malalaglag na isang gusali. Ilang segundo lang ay may gusali ngang nahuhulog papunta sa kanya. Nang pagdilat niya ay nagulat siya dahil karga-karga na siya ni Kagari. Biglang may umatake sa kanila na dalawang parang robot na kuneho. Habang nakikipaglaban si Kagari sa mga robot ay may isang babaeng tumatawag sa kanya. Akala niya ay kaibigan ito ni Kagari kaya dali-dali niya itong pinuntahan. Tumambad sa kanya ang napakaraming robot na katulad ng nilalabanan ni Kagari. Balak nilang patayin si Takamiya. Bago pa nila ito magawa ay biglang dumating si Kagari at sinunog silang lahat. Akala pa rin ni Takamiya na nananaginip lang siya dahil impossibling ililigtas siya ni Kagari. Sinabi naman ni Kagari na mission niya na protektahan si Takamiya dahil para sa kanya ay si Takamiya ang kanyang prinsesa. Biglang may tumayong robot sa likod ni Kagari at aatakihin siya nito kaya kaagad na hineronggan ito ni Takamiya ngunit hinampas lang siya nito at nawala ng malay. Isa-isang nagsitayuan ang mga robot at muli silang aatake pero naubos na pala ang pasensya ni Kagari sa mga ito at nagpakawala ito ng napakalakas na kapangyarihan. Nang magkamalay si Takamiya ay nasa loob siya ng pribadong silid na pag-aari ni Kagari. Dito na rin napagtanto ni Takamiya na pasekreto pala siyang pinoprotektahan ni Kagari. Ito pala ang dahilan kaya palaging sumasakay si Kagari ng pampasaherong bus bakit magkatabi sila ng upuan at silang dalawa din ang magkapareha sa mga tungkulin sa klase nila. Isang araw habang nasa bus si Takamiya papuntang eskwelahan ay nakiusap si Kagari na kung pwede silang magkatabi sa upuan. Dahil dito galit na galit kay Takamiya ang mga tagahanga ni Kagari sa kainggitan na kahit naglalakad na sila papasok sa paaralan ay magkatabi pa rin sila. Bigla namang sumakit ang kanyang tiyan dahil sa mga masasamang titig ng mga estudyante sa kanya. Paglabas niya ng banyo ay kinumpronte siya kaagad ng mga nambugbog sa kanya dati. Bigla namang dumating dito si Kagari para protektahan siya. Kahit sa pananghalian ay magkasama pa rin sila. Hindi kinaya ni Takamiya ang mga matang nanlilisik sa kanya kaya umalis siya dito. Habang naglalakad sa tapat kung saan nahulog ang isang gusali ay nagkita sila ng babaeng parang pusa ang itsura. Siya pala ang pasimuno ng pag-atake sa kanya noong isang araw. Katulad ni Kagari ay isa din itong magkukulam. Nang susubukan na niyang kunin si Takamiya ay biglang dumating si Kagari para iligtas ito. Nagsulpoten na naman ang mga kunehong robot na nakalaban nila pero mas madami ang bilang nito ngayon at may mga kasama pang mga higante. Umatake ito ng sabay-sabay sa kanila at pagdilat niya ay tumambad sa ibabaw niya si Kagari na puno ng mga saksak.